Magsasalita ka ba o hindi? Magsalita ka. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Hindi ka palalampasin ng aming pamilya, Zhao. Ha 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 ha. Nakakatakot naman. Ang magandang mukhang ito. Kapag sinira ko ito, sayang naman. Ha 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 ha. Sino yan? Ang lakas ng loob mong galawin ang tao ko? Naghahanap ka ba ng gulo? Sino ka ba sa tingin mo? Ang taong tatapos sa iyo. Tapusin niyo siya. Pagbati po, Haring Chen. Bumalik na kayong lahat? Gusto ko na lang maging ordinaryong tao ngayon. Pakiusap po, Haring Chen. Pag-isipan niyo po itong mabuti. Pakiusap po, Haring Chen. Pag-isipan niyo po itong mabuti. Pakiusap po, Haring Chen. Pag-isipan niyo po itong mabuti. Desidido na akong umalis. Umalis na kayo. Akala mo ba talaga ay isang charity ang pamilya Zhou? Umalis ka na rito. Ako ang fiancé ni Wang Chu. Sino ang nagsabing fiancé kita? Pero may kasunduan tayo sa kasal. Si Lolo ang nagtakda niyan. Wala akong pakialam diyan. Magiging mabuti naman akong asawa. Isang asawang walang silbi na palamunin lang at walang ginagawa. Ang lalaking pakakasalan ko, si Zhou Wangqiu, kahit hindi man siya ang pinakamagaling sa lahat, dapat ay isa siyang pambihirang tao. Tama. Tingnan mo nga ang sarili mo, may katangian ka ba niyan? Wang Chu? Wang Chu? Tumingin ka muna sa salamin. Bagay ka ba sa anak ko? Tito Zhou? Ako. Sinong tito mo? Kapag tinawag mo pa akong ganyan, parurusahan kita. Galing sa probinsya. Siguradong napakarumi ng katawan mo. Paano mo natitiis na hayaan ang taong ito sa pamilya Zhou ng ganito katagal? Kung hindi lang dahil sa lolo ni Wangqiu na pinipilit ang walang silbing ito na maging manugang ng pamilya Zhou. Walang silbi? Ang ating Wangqiu ay ang pinakamagandang babae sa Bincheng. Ikaw na isang mahirap na taga-probinsya. Balak mo pa siyang ligawan. Nananaginip ka ng gising. Kung may natitira ka pang dangal, umalis ka na agad dito. Wangqiu, masyado kang mabait sa kanya. Ang basurang tulad niya ay mas mababa pa sa aso. Guan Qingqing, huwag kang sumobra. Sumusobra na nga ako. Ano namang magagawa ng isang basurang tulad mo? Paalisin mo na siya. Bumabaho na ang buong bahay dahil sa kanya. Dalhin mo ang mga basura mo at lumayas ka rito. Alis na. Tingnan ko lang kung sinong maglalakas loob na paalisin siya. Lolo, hindi po ako magpapakasal sa kanya. Iniligtas ako ng lolo ni Xiao Chen noon. At doon itinakda ang kasunduang ito. Kailangan bang ako ang magsakripisyo? Tama po, Lolo. Hindi ba't parang itinatapon niyo lang si Wangqiu sa kapahamakan? Pa? Nawawala na ba kayo sa sarili nyo? Tumahimik kayong lahat. Wangqiu, kung gusto mo pang manatili sa pamilya Zhou, kailangan mo siyang pakasalan. Kahit aso pa ang pakasalan ko, hinding-hindi ako magpapakasal sa kanya. Ganoon mo ba ako kamahal? Oo, kinamumuhian kita at gusto ko nang maglaho ka sa paningin ko. Sige. Aalis na ako. Xiao Chen, huwag mo silang pakinggan. Kahit aso pa ang pakasalan ko, hinding-hindi ako magpapakasal sa kanya. Mas pipiliin mo pang magpakasal sa aso kaysa sa akin? Bakit pa ako mananatili dito? Para lang hamakin nyo. Sabihan ng lahat na nagbabalik na ako? Sobrang wala na kayo sa lugar. Kakarating lang ni Xiao Chen galing probinsya. Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Hayaan mo na siya pa. Hindi maaari, Pingjiang. Magpadala ka agad ng mga taong maghahanap sa kanya. Bakit pa natin hahanapin? Gawin mo na lang ang sinasabi ko. O, bakit ang init ng ulo ng matanda? Hindi ko po sila napigilan. Sino ka ba sa akala mo? He Yingjun, teritoryo namin ito sa pamilya Zhou. Huwag kang maging bastos dito. Huwag na po kayong magalit. Pasensya na sa mga tauhan ko. Jie, humingi ka ng tawad. Pasensya na po. Yi Yingjun, anong ginagawa mo sa bahay namin? Wangqiu, pakasalan mo na ako. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hinding-hindi kita papakasalan? Wangqiu, basta't pumayag kang pakasalan ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ang gusto ko ay lumayas ka. Lumayas ka na ngayon din. Young Master He, ang tungkol sa nararamdaman ay hindi pwedeng pilitin. Bakit hindi na lang natin pag-usapan ang tungkol sa ating negosyo at pagtutulungan? Pagtutulungan? Ang pamilya namin ay makikipagtulungan na sa pamilya Qin. Pamilya Qin? Ang ibig mong sabihin ay ang tanyag na pamilyang iyon? Pamilya Qin?
May malalim na ugnayan ang pamilya Qin at Haring Chen. At kapag nakipagtulungan na kami sa pamilya Qin, Ang siguradong Haring Chen. makukuha namin ang suporta ng Haring Chen. Pagdating ng oras na iyon, ang pagpabagsak sa maliit ninyong pamilya Zhu ay magiging napakadali lang para sa amin. Masyado yatang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Kahit na itinuturing lang na maliit na pamilya ang pamilya Zhou, hindi kami ganoon kadaling apihin. Pa, kilala nila si Haring Chen. Hindi natin sila kayang labanan. Young Master He, ano po ba ang dapat naming gawin para palampasin nyo na kami? 1Q, basta pumayag kang pakasalan ako, hindi ko lang palalampasin ng pamilya Zhou, ipakikilala ko pa kayo kay Haring Chen. Nananaginip ka ng gising. Hinding-hindi magpapakasal sa iyo ang apo ko. Iligal ang pagpasok mo sa pamamahay namin. Pinapayuhan kitang umalis na agad. Binibigyan na nga ng pagkakataon, ayaw pa, mga tauhan. Ang dalawang matandang ito, takpin sila. Anong gagawin mo? Bitawan nyo sila. Young Master He, pag-usapan po natin ito ng maayos. Young Master He, 1Q, basta mangako kang pakakasalan mo ako. Hinding-hindi ako magpapakasal sa iyo. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Parusahan sila. He Yingjun, patigilin mo sila. Basta pumayag kang pakasalan ako, patitigilin ko sila. Sige, kung hindi ka papayag, Huwag kang papayag. maaaring mapahamak ang mga kamay ng lolo mo. Hindi. Mukhang ayaw mo na talagang makasama ang lolo mo. Pumapayag na ako. Pumapayag na ako. Pumapayag na ako. Dapat kanina mo pa ginawa yan, di ba? Wang Q, ang tanga mo. Bakit ka pumayag? Samahan mo ako ngayong gabi. Pumayag na akong magpakasal sa iyo, kaya huwag kang sumobra. Napakahalaga ng bawat sandali natin. Mukhang maayos naman ang kwarto mo. Tara na. Kapag hindi ka sumama, mag-ingat ka sa mangyayari sa lolo mo. Hiying John, hayop ka. Lalabanan kita. Lolo, Matanda ka na. Gusto mo na bang mawala? Ang kutsilyo. Gusto mo talagang maturuan ng leksyon, ano? huwag. Tigil. Sino ka? Pakawalan mo na sila ngayon din. May gana ka pang utusan ako. Mga tauhan. Dakpin siya. Suchen, Oh, mukhang may kakayahan ka pala. Lusumin niyo siya. Lumpuhin niyo ang lalaking iyan. Suchen, tumakbo ka na. Walang kinalaman ang bagay na ito sa iyo. Anong gagawin mo? Kung ano ang ginawa mo kanina, iyon din ang gagawin ko sa iyo. Huwag mo akong hawakan. Kapag ginalaw mo ako, mapapahamak ka. Tama na, huwag na. Kasalanan ko. Kung alam mong mali ka, humingi ka agad ng tawad. Luluhod na ako, luluhod na. Pasensya na po. Pasensya na, mali ako. Pasensya na. Patawarin niyo na ako. Kapag naglakas loob ka pang guluhin sila, pagbabayarin kita, Opo, naintindihan ko po. Mali ako, hindi ko na uulitin. Hindi ko na po uulitin. layas. Suchen, ikaw. Lolo, 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 ayos lang po ba kayo? Huwag niyo po akong takutin, Lolo. Anong ginagawa mo? ginagamot ko ang lolo mo. May alam ka ba sa medisina? Basta-basta mo na lang ba itutusok ang karayom na iyan? Tumawag ka na ng ambulansya. Pagdating ng ambulansya, wala na ang lolo mo. Anong pinagsasabi mo? Tumawag ka na. Ako, Lolo, nasaan ang telepono ko? Suchen, tumawag ka ng sakolo. Suchen, nababaliw ka na ba? Kapag may masamang nangyari sa lolo ko, hinding-hindi kita mapapatawad. Lolo. Lolo? Xiao Chen. ayos na siya, May alam ka sa medisina? konti lang. Konti lang ang alam mo pero naglakas loob kang iturok iyan. Paano kung may nangyaring masama? Alam mo, bakit ang hilig mong gumanti sa kabutihan ng masama? Xiao Chen. Po. Ngayong nandito ka na, huwag ka nang aalis. Lolo, aalis na lang po ako. Baka hindi maging masaya si Wang Qiu. Lolo na ang nagsabi. Ano pa bang magagawa ko? Kahit na hinding-hindi pa rin ako magpapakasal sa iyo. Pa, kahit na iniligtas tayo ng lalaking iyan, hindi ko pa rin siya hahayaang maging manugang natin. Xiao Chen, huwag mo na silang intindihin. Ngayong nakabalik ka na, manatili ka na rito ng payapa at sikaping mapalapit ang loob mo kay Wan Chu. Opo, Gusto mo ba akong saktan ng husto? Layas? Young Master, nagawa na po ang investigasyon.
Isa lang siyang mahirap na lalaki mula sa probinsya. Isang hamak na taga-bukid. May lakas ng loob na saktan ako. Hindi ko siya patatawarin. Ano na naman ba ito? Ajay, anong nangyari? Sinaktan po si Young Master nang pumunta siya sa pamilya Zhou ngayong araw. Hindi ba't sinabi ko na sa iyong, huwag mo siyang guluhin. Bakit? Gusto ko siya at gusto ko siyang pakasalan. Lapastangan, ito na ang huling babala ko sa iyo. Hindi na kita papayagang lapitan pa siya. Bakit? Hindi siya ang tipo ng tao na dapat mong pakialaman. Ibig bang sabihin, sa paningin nyo, ay wala akong halaga? Basta, hindi kita papayagang lapitan siya. Kung hindi, kalimutan mo ng ama mo ako. Eh di kalimutan. Maari tayong humingi ng tulong sa ibang tao. Anong ibig mong sabihin? Kapag nangyari na ang hindi na mababago, wala na siyang magagawa kundi ang magpakasal. Ha? Magaling! Matapos ang ginawa ni Pamilya Zhou sa inyo, ililigtas niyo pa rin po ba siya? Huwag ka ng maraming satsat. Ano na ang balita sa pinapagawa ko sa iyo? Totoong may malubhang karamdaman si Binibining Pamilya Qin at kung saan-saan na naghahanap ng manggagamot ang kanyang ama. Bakit niyo po ba pinapaimbestigahan si Pamilya Qin? Hindi lang ako nahanapan ng mapapangasawa ng matandang iyon, pinapagamot pa niya sa akin ang pamilya Qin na ito. Hindi ko maaaring baliwalain ang utos ng matandang iyon. Wang Qiu, kain na tayo? Wang Qiu, lagot. Hoy, mag-iingat ka. Lumabas ka. Walang hiya. Lumabas ka. Ikaw. Hoy, mag-ingat ka. Walang hiya. Lumabas ka. Lumabas ka. Alice, Lumabas ka. Aalis na. Aalis na. Bakit ba kayo naliligo sa gitna ng araw? At dalawa pa kayong magkasama. Mayayamang tagapagmana, iba ba talaga kayo sa ibang tao? Hoy, Kakakuha ko lang ng balita, malubha ang lagay ni Miss Qin. Divine Physician Son, kumusta ang anak ko? Mapapagaling ba siya? Huwag kang mag-alala. Gagamitan ko lang siya ng acupuncture at magiging maayos din ang lahat. Mabuti naman kung ganoon. kapag itinuloy mo ang pagturok na iyan, siguradong mawawala na siya. Sino ka? Ako si Su Chen. Pinapunta ako rito ng lolo ko para gamutin ang anak nyo. Apo ka ni Elder Mr. Su? Kung ayaw niyang manggamot, wag na. Bakit siya nagpadala ng kung sino lang para lokohin ako? Bumalik ka sa lolo mo at sabihin mo, hindi na siya kailangan. Mahusay na doktor, ituloy niyo na po. Sige. Sandali. Sinabi ko na sa inyo, kapag itinuloy niyo ang turok na iyan, mawawala siya. Wala kang alam na bata ka. Matagal na akong nanggagamot at kailanman ay hindi nagkamali. Paanong masasabi mo lang yan sa isang salita? Umalis ka na rito. Kapag naantala ang paggamot sa anak ko, pagbabayarin kita. Kung ayaw niyo maniwala, wala na akong magagawa. Sinasabi ko sa inyo, kapag itinuloy ang turok na iyan, siguradong mawawala siya. Nagagawa mo pang isumpa ang anak ko? Gusto mo bang parusahan kita? Bata, alam mo ba kung sino ako? Dito sa Bincheng, walang sino man ang nangangahas na tratuhin ako ng ganyan. Bata, kung may alam ka sa medisina, malalaman mong kailangan na ng pasyente ang gamot. Huwag ka nang manggulo. Doktor, bilisan niyo at ituloy na. Yaw-yaw. Yaw-yaw. Ano na ang nangyayari dito? Ito. Hindi dapat ito nangyayari. Hindi dapat ito nangyayari. Doktor, Ito ay... ano ba talaga ang nangyayari? Mawawala na ang anak niyo sa anumang sandali. Divine Physician Son, totoo ba ang sinasabi niya? Opo. Anong yayaw? Yaw-yaw, Sun Jongjing. Bilisan mo at iligtas mo siya. Nakita niya na may mali sa paraan ng pagtuturok ko ng karayom. Siguradong maililigtas niya ang bata. Bakit mo siya tinatanong? President Qin, hindi ko na kayang iligtas ang anak niyo.
Pero siguradong kaya ito ng batang ito. Hay, isa lang akong mangmang na bata. Paano naman ako makakapanggamot? Patawad po, naging bulag ako sa galing nyo, pero nakasalalay na rito ang buhay niya. Nagmamakaawa ako. Tulungan niyo po kami. Mr. Su, nagmamakaawa ako, iligtas mo ang anak ko. Ang chinwentian ko, pati na ang lahat ng ari-arian ng aking chinwentian, ibibigay ko sa iyo. Gawin mo ang gusto mo. Lahat ay kasalanan ko. Basta't mailigtas mo lang siya, gagawin ko ang kahit anong iutos mo. Mali ang 3 pressure points na pinili mo kanina. Dapat ay sa Yintang, Baihui, Fuliu, Taiyang, Shanzong, at Kuchi. Ang teknik na pagpapayanig ng karayom, ito ang sinaunang sining ng panggagamot na 9 Extremes Life Turning Needle. Sino ka ba talaga? Kumusta siya? Wala na sa panganib ang buhay niya. Pero para tuluyang gumaling, kailangan ko siyang gamutin ng mag-isa. Lumabas muna kayo. Sige, maraming salamat sa iyo. Mukhang kailangan ko nang gamitin ang teknik na iyon. Ano bang iniisip mo? May asawa na ako. Ayos. Tapos na. Huwag kang magkakamali. Ginawa ko ito para gamutin ka. Kaya wala akong nagawa kundi tanggalin ang mga damit mo. Narinig ko ang lahat ng sinabi niyo. Kuya, salamat sa pagliligtas sa akin. Walang anuman. Ano nga palang pangalan mo? Su Chen. Kuya Su, dahil hinawakan mo ako, hindi ba dapat panagutan mo ako? Sa paggagamot at pagliligtas ng buhay, hindi may iwasang kailangang hawakan ang katawan ng pasyente. Napakarami ko nang nailigtas. Kailangan mo bang panagutan silang lahat? Kung ganoon, di, hahawakan din kita pabalik. Hoy, hindi pwede. Ako. Sinong mag-aakalang medyo agresibo pala itong si Kuya Su? Su Chen, anong gagawin mo sa anak ko? Mr. Su, pasensya na po kanina. Nagkamali ako ng hinala sa inyo. Nagkamali nga po kayo. Hindi si Kuya Su ang may gagawin sa akin, kundi... Hoy, sandali! Yao, huwag kang magbiro. Mr. Su, salamat po sa pagliligtas sa aking anak. Mayroon akong $500,000 dito. Bilang bayad sa panggagamot sa kanya, pakiusap. Tanggapin niyo po ito. Ibigay niyo na lang po iyan sa ampunan. Sa susunod na kailanganin niyo ng tulong, akong si Kinwentian ay handang maglingkod sa inyo. Tara na, Yao, uwi na tayo. Kuya Su, sa susunod, babalikan pa rin kita para makipaglaro. Mr. Su, pakiusap. Tanggapin niyo po ako bilang inyong estudyante. Hindi kita tatanggapin. Mr. Su, bukal po sa loob ko ang matuto ng medisina mula sa inyo, kaya pakiusap po, tanggapin niyo na ako. Ano bang problema mo? Matanda ka? Sinabi ko nang hindi kita tatanggapin. Mr. Su, kayo po ang tunay na henyo sa medisina. Pakiusap po, turuan niyo ako para makatulong pa ako sa mas maraming pasyente. Tumayo ka na riyan, pumapayag na ako. Master, hindi po kayo ordinaryong tao, di ba? Maaari po bang malaman ng inyong estudyante ang tunay ninyong pagkatao? Mali ang hinala mo. Ordinaryong tao lang ako. May alam lang ng kaunti sa medisina. Aalis na ako. Nababaliw na ba si Hiying Jun? Nagiging desperado na siya sa pagkagusto sa iyo? Ching-ching, wag mong sabihing may nararamdaman ka pa rin sa kanya. Imposible. Matagal na akong walang pakialam sa kanya. Paano ba naayos ang lahat? Iniligtas kami ni Su Chen. Ang walang kwentang si Su Chen. May ganoon pala siyang kakayahan? Bilisan mo, ikwento mo sa akin ang nangyari. Pinagtabuyan niya ang mga taong iyon. Nanakit siya ng tao? Talagang taga-probinsya siya. Puro lakas lang ang alam gamitin. Pero hindi ba magdudulot ito sa atin ng mas malaking gulo? Titingin na lang ba si Hiying Jun at hindi gagawa ng hakbang? Ano man ang mangyari, totoong iniligtas tayo ni Su Chen. 1Q, hindi mo naman siguro siya pakakasalan dahil lang doon, di ba? Paano mangyayari iyon? Hindi ko siya pakakasalan. Mayroon na akong nagugustuhan. Iyong misteryosong tao na nagligtas sa iyo noong kinuha ka. Diyos ko, gusto mo talaga siya? Hindi mo man lang alam kung sino siya. Mahahanap ko rin siya. Hello, sino ba ito? Hello? Magsalita ka naman. Pwede bang huwag mo na akong kulitin? Kung matapang ka, magsalita ka, hello? Anong nangyari? May isang lalaking laging tumatawag sa akin kamakailan, pero hindi naman siya nagsasalita. Baka naman isa siyang baliw. Pa?
May gaganaping party ang pamilya Chin sa susunod na linggo at sa party na yon, pipili sila ng magiging business partner. Kapag ang pamilya He ang napili, siguradong tapos na tayo. Matapos saktan ni Su Chen si He Ying-jun ng ganoon, hindi tayo palalagpasin ng pamilya He. Nag-aalala rin ako, pero ano ba ang magagawa natin? Pamilya Qin? Si Qin Wentian ba? Bakit mo tinatawag sa pangalan lang si President Qin? Alam mo ba kung sino siya? Hindi ko po alam. Kung hindi mo alam, manahimik ka na lang, pa, hanggat makakadalo tayo sa party at makausap si President Qin. Baka sakaling mabago pa natin ang sitwasyon. Ang pamilya Chin ay isang tanyag na pamilya sa Bincheng. Paano naman nila tayo maiimbitahan? Dati na akong nakapagdisenyo ng mga damit para sa panganay na anak ng pamilya Qin na si Qin Yao Yao. Gusto niyo bang subukan kong kontakin si Miss Qin? Pwede ba yon? Magkaibigan kami ni Wan Q, kaya syempre, pwede. Napakabuti! May malalim na ugnayan ng pamilya Qin at Haring Chen. May ugnayan ang pamilya Qin at Haring Chen? Bakit hindi ko alam iyon? Kung makapagsalita ka, parang kilala mo sila. Kilala ko naman talaga sila. Kilala mo? Palagi silang nasa balita sa telebisyon. Sino ba ang hindi makakakilala sa kanila? Probinsyano talaga. Ang isang katulad niya, paanong makakakilala ng mga bigating tao? Tama na iyan. Ching-ching, tungkol sa party na iyon, ikaw na ang bahalang gumawa ng paraan. Wang Chiu. Naku, Wang Chiu, saan ka ba pupunta? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na huwag mo akong tawagin ng ganyan? Sige, President Zhou. Saan ka pupunta? Kailangan ko bang sabihin sa iyo kung saan ako pupunta? Ako, President Zhou. Sa dami ng naitulong ko sa iyo, hindi mo ba pwedeng ayusin ang pakikitungo mo sa akin? Gusto mo bang gamitin ang bagay na iyon para takutin ako? Ay, hindi. Gusto ko lang na maging maayos ang pakikitungo mo sa akin. Lumayo ka sa akin at tiyak na magiging maayos ang pakikitungo ko. Tabi, Hindi mo pa sinasabi sa akin kung saan ka pupunta. sa trabaho. Sa trabaho? Oo, sasama ako sa iyo. Baka sakaling makatulong pa ako sa iyo. Anong tulong naman ang magagawa mo? Hindi kailangan ng kumpanya ng tagapaglinis. Uulitin ko, tabi. Hay, ang laki talaga ng topak ng babaeng ito. Hi, Pogi. May kailangan ka? Kuya Su, hindi ba pwedeng hanapin kita kahit walang kailangan? Kung wala, aalis na ako. Huwag ka munang umalis, may kailangan ako. Sabihin mo na agad. Tumakay ka muna rito. Magsalita ka. Anong ginagawa niyo? Tara! Wang Q. Bitawan niyo siya. Wan Chu. Ano iyon? Sabihin mo na. Kuya Su, bakit ba ang lamig mo sa akin? Hindi ba ako sapat na maganda? O sapat na cute? Kapag hindi ka pa nagsalita, ititigil ko ang sasakyan. Bababa ako. Nakakainis ka. Gusto lang naman kitang imbitahan na pumunta sa business cocktail party ng pamilya Chin. Party? Sa susunod na linggo? Oo, siguradong masaya iyon. Gusto bang sumama ni Kuya Su? Sagutin mo muna ang isang tanong ko. May personal bang ugnayan ng pamilya niyo kay Haring Chen? Oo naman. Napakalapit ng tatay ko kay Haring Chen. Pupunta rin si Haring Chen sa party sa susunod na linggo. Kita mo, ang galing ng pamilya namin, di ba? Talaga ba? Kuya Su, gusto mo rin bang makita si Haring Chen? Kung ganoon, sumama ka sa party sa susunod na linggo. Ayoko. Wala akong oras. Sige na, sumama ka na. Hoy, sabi ng ayoko. Sige na, pumunta na tayo. Ano ba? Ayoko nga. Sige na, Kuya Su, parang awa mo na. Magmaneho ka ng maayos. Mag-ingat ka. Ay. Guan Qingqing. Guan Qingqing, okay ka lang ba? Bilisan mo, iligtas mo si Wang Q. Kinuha siya ng mga tao ni Tianmen. Ano? Magkakilala kayo? Sino ba ang tinutukoy niyang Wang Q? Miskin? Tulungan mo akong dalhin siya sa ospital. Magliligtas ako ng tao. Paano ka makakapagligtas ng mag-isa? Ang Tianmen ang pinakamalaking organisasyon ng mga kriminal sa Bincheng. Nagpapakapahamak ka lang niyan. Dalhin mo siya sa ospital. Kuya Su. Hello, Papa. Naku, ang kaibigan ni Kuya Su ay kinuha ng mga tao ni Tianmen. Mag-isa siyang pumunta doon para magligtas. Pautos po sa mga Tito Chen ng Baishan Association na magsama ng mga tao para iligtas sila. Maaari na kayong umalis. Ang natitirang pera. Ililipat ko sa inyo mamaya. Uyang Master He. Napakaganda ng babaeng ito. Bakit hindi mo hayaang magsaya rin kaming mga kapatid mo? Umalis kayo. Sa tingin nyo ba ay may karapatan kayong hamakin siya? Kung gusto nyo pang makuha ang natitirang pera, umalis na kayo agad. Magiging akin ka na rin sa wakas. Walang hiya sinaktan mo ako? Pagbabayarin ko rin siya balang araw. Tama na iyan, ginagawa mo ito nang hindi alam ng boss, kaya magtiis ka muna. Nasaan ang babaeng kinuha nyo? Magsalita ka?
Magsalita ka? Nasa lumang pabrika sa itaas. Bitawan niyo ako. Wang Q, totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Kaya sumama ka na sa akin. Ayoko. Bitawan niyo ako. Ayaw mo? Gusto mo man o hindi, mapapaibig kita. Pagkatapos ng gabing ito, magiging akin ka na. Walang hiya. Dapat ka pang magpasalamat na nagustuhan kita. Lalaban ka pa ha? Sinasabi ko sa iyong huwag kang lalaban. Huwag kang malaban. Kakagati mo pa ako ha? Pagkatapos mong inumin ang gamot na ito, luluhod ka rin para magmakaawa sa akin. Ikaw? Nagkamali ka ng kinalaban ng galawin mo siya. Isumama mo na siya. Bibigyan kita ng $1,000,000 at kalimutan na lang natin ang nangyaring ito, okay? $1,000,000? Huwag, pakiusap. Kahit magkano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Akala mo ba lahat ng bagay ay nadadaan sa pera? Mali ako? Nagkamali ako? Pakiusap, patawarin mo ako. Sinabi mo na rin iyan noong huli. Nagbago ka ba? Talagang nagsisisi na ako. Mali talaga ang nagawa ko. Ipapabigay ko sa tatay ko ang lahat ng pera sa iyo. Huli na ang lahat. President Zhao? Sa hayop na ito, ibabalik na kita. Sino kayo? Mr. Su, huwag po kayong magkamali. Ako, si Chen Zhongyi. At inutusan po ako ni President Qin na pumarito para iligtas si Mr. Su. Ngunit tila minaliit ko po ang kakayahan ni Mr. Su. Patawad po talaga. Salamat sa inyong pagliligtas, pero kailangan ko na gamutin ang kaibigan ko. Sandali lang po. Maari ko bang itanong kung si Mr. Su ay si Haring Chen? Si Haring Chen? Minsan ko na siyang nakita mula sa malayo habang nakikipaglaban sa iba. Ang inyong tindig at galaw ay magkatulad na magkatulad. Maaari po bang malaman kung kayo nga siya? Paano kung ako nga? At paano kung hindi? Huwag po kayong magkamali. Matagal ko na pong hinahangaan si Haring Chen at gusto ko pong maging tauhan niya. Kung kayo nga po siya, maaari niyo po ba akong bigyan ng pagkakataon? Pasensya na, pero hindi ako siya. Dahil kilala mo si Qin Wentian, dapat alam mong si Pamilya Qin at si Haring Chen ay may malalim na samahan. Kaya dapat sa kanya ka lumapit, hindi sa akin. President, inimbitahan ni President Qin si Haring Chen sa isang party. Makikita niyo na po si Haring Chen agad. Siya nga kaya talaga si Haring Chen? Hindi ba? Ang init. Hindi ko na kaya. Ano? Mukhang malambot ang labi ng batang ito. Sana kasing lambot din ito ang pananalita mo. Sabi ko sa'yo, dapat nagpapahinga ka sa ospital. Anong ginagawa mo rito? Ayos lang ako. Nag-aalala kasi ako kay Wang Q, kaya nagmadali akong pumunta rito. Wang Q. Anong nangyari sa kanya? Nilagyan siya ng hayop na si He Yingjun ng gamot na pampagana. Ano? Nabalitaan ko na ang ganyang lason ay kailangan ng lalaki para mawala. Tama ka. Ang ganyang uri ng gamot ay kailangang idaan sa pagsasama ng lalaki at babae para malunasan. Anong gagawin natin? Bakit hindi mo siya? Tutal magpapakasal naman kayong dalawa. Di ba minamaliit mo ako at ayaw mo kaming magpakasal? Naku naman, anong oras na? Bilisan mo na. Lalabas na ako, galingan mo. Galingan mo. Mukhang kailangan kong isakripisyo ang sarili ko. Bata, magsimula na tayo.
Nahihirapan ako. Tumahimik ka muna. Sa ngayon ay wala akong oras na makipaglaro sa iyo. Bakit ba ako pinipilit ni Lolo na magpakasal? Ayaw kong magpakasal. Ayaw din naman kitang pilitin. Suchan, Ano? Walang hiya ka. Talagang kinagat mo ako. Mukhang may utang na loob talaga ako sa iyo. Ayos na. Ang bilis naman. Ang bilis naman. Ano bang iniisip mo? Seryoso, maayos na ang lagay niya ngayon. Bumili ka ng bagong damit para sa kanya. Ha? Grabe naman. Wala akong ginawang masama sa kanya. Kung ganoon, paano mo siya nagamot? Huwag ka munang magtanong. Bilisan mo nang bumili ng damit para sa kanya. Dali. Gising na siya. walang hiya ka. Ibig mong sabihin, ay hindi ako hinalay? Oo, nagduda rin ako noong una. Pero sa ganoon kaikli na oras, paano mangyayari iyon? Kung ganoon, paano niya ako nailigtas? Iyan ang dapat mong itanong sa kanya. Pero nakita kong sobrang putla niya. Hindi kaya gaya ng napapanood sa telebisyon, na sinalinan kanya ng sarili niyang dugo? Iniligtas niya ulit ako. Iniligtas niya ako, pero nasaktan ko pa siya. Siguradong masama ang loob niya ngayon, di ba? Suchen, pasensya na. Anong nangyari? Anong nangyari? Uminom ka muna. Paano mo ba naalis ang lason sa katawan ko? Gusto mo ba talagang malaman? Oo, Uminom ka ng dugo ko. huwag ka ngang magbiro. Sino bang nagbibiro sa iyo? Ang dugo ko ay kayang magpagaling ng kahit anong lason? At pampalakas pa, President Zhu, sinuwerte ka? Suchen, pasensya na. Hindi ko dapat ginawa iyon sa iyo. Tsaka, salamat sa pagliligtas sa akin. 2 beses mo na akong nailigtas. 3 beses na. Ang marinig ang paumanhin mula kay President Zhao, kahit mawala na ako, sulit na. Pero President Zhao, sa mga ganitong utang na loob, karaniwan ay pinapakasalan ng nagligtas? Wala ka ba talagang planong pakasalan ako? Pasensya na, mayroon na kasi akong nagugustuhan. Hindi talaga kita pwedeng pakasalan. May nagugustuhan ka na? Sino? Iyong kumuha sa akin noon, iyong taong nagligtas sa akin. Nawalan ako ng malay noon, kaya hindi ko nakita ang mukha niya. Pero naniniwala ako na mahahanap ko rin siya. Ako kaya ang tinutukoy ng babaeng ito? 1 beses ka lang niyang niligtas, pero gusto mo na siya, samantalang 2 beses na kitang niligtas? Bakit hindi mo ako magustuhan? Magkaiba iyon, basta hindi kita pwedeng pakasalan. Siya nga pala. Huwag mo na itong sasabihin kina lolo at papa para hindi na sila mag-alala. Doktor, kumusta po ang lagay ng binti niya? Durog na durog ang mga buto, kaya kailangan itong alisin. Aalisin? Hindi. Pa, ayoko mawala ang binti ko. Ayoko po. Pa, tulungan niyo po ako. Ayoko po talaga. Tumigil ka na sa pag-iyak. Baka may magagawa ang dakilang doktor na si San Zongjing, pero dahil durog ang buto, mahirap itong masiguro. Bilisan nyo at tawagin ang dakilang doktor. Bilis! Bilisan niyo. Pumunta na kayo. Bakit nakatayo lang kayo riyan? Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Kapag hindi ka nagsabi ng totoo, hindi na kita tutulungan. Pa, sasabihin ko na. Pa, huwag kang malis. Magtatapat ako. Sasabihin ko na. Ako po. Ako ang kumuha ng mga tao mula sa Tianmen para kunin si Zhou Wanchu. Hindi ko akalain na ang hampas lupang iyon ay mahahanap ako at babaliin ang binti ko. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag mong pakikialaman si Zhou Wangqiu? Tungkol kay Zhou Wangqiu?
Bakit ba hindi ka nakikinig? Pa, patawad po. Nagkamali po talaga ako. Makikinig na po ako sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Totoo po, susunod na ako. Huwag kang mag-alala. Pagbabayarin ko sila para sa iyo. Boss, pakiusap. Tulungan mo akong tapusin ng isang tao. Pumasok kayo rito. Boss, patawad po. Hindi na po kami kukuha ng trabaho ng walang pahintulot nyo. Dahil nagawa kayong bugbugin ng ganito, mukhang magaling ang nakalaban nyo. Umalis na kayo at tanggapin ang parusa. Kapag inulit nyo pang gumawa ng bagay nang hindi ko alam, sisiguraduhin kong mawawala na kayo sa mundong ito. Hindi na po maulit. Pangako po. Dahil kinalaban ng lalaking iyon ang mga tauhan ko, kahit hindi mo sabihin, paparusahan ko siya. Gusto kong mawala na siya. Ibang usapan na ang presyo niyan. Totoo pong may nagpapanggap na kayo. Ginagamit ang pangalan nyo para lokohin ang ilang pamilya at palihim na kumukuha ng maraming pera. Nakakaaliw. Huwag kayong mag-alala. Kami na po ang bahalang magligpit sa kanya. Huwag na. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang balak niya. Bumalik na muna kayo. Opo. Hello? Kuya Su, dahil humanap ako ng taong sasagip sa iyo, sumama ka na sa akin sa party. Sige na, please. Nasaan na siya? Balik kayo doon. Oh, hinahanap niyo ba ako? Bata, may gana ka pang lokohin kami? Sugurin niyo siya. Sino ang nag-utos sa inyo? Masyado kayong tapat, ha? Ching, maaari mo bang subukang kontakin ulit si Miss Chin? Ilang beses na po akong tumawag, pero hindi sumasagot si Miss Kin. Pero nag-iwan na po ako ng mensahe sa kanya. Ibigay mo sa akin ang telepono? Ako na ang tatawag sa kanya. Pa, huwag mo nang pahirapan si King Ching. Baka masyadong busy si Miss Chin. Mag-isip na lang tayo ng ibang paraan. Bakit pa nangako kung hindi naman pala kaya? Sayang lang ang oras. Pa, ano bang sinasabi niyo? Hindi naman ito kasalanan ni Ching Ching. Pingjiang, sumusobra ka na. Ching Ching, huwag mo na lang intindihin. Masyado lang talagang nagmamadali ang Tito Zhou mo. Alam ko po. Sa party na ito, pupunta rin si Haring Chen. Napakagandang pagkakataon ito. Dapat sana ang pamilya Zhou natin ay magiging isang tanyag na pamilya. Kung kailangan nyo, kaya kong kumuha niyan. Anong sabi mo? Sabi ko, kaya kong kumuha ng invitation card. Huwag ka na ngang manggulo. Paano ka naman makakakuha ng invitation card? Xiao Chen, hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Ang pamilya Qin na ito ay mga pamilyang mahirap nating malapitan. Saan ka naman kukuha ng invitation card? Lolo, hindi po ako nagbibiro. Alis. Probinsyano ka lang. Doon ka na lang sa taas. Darating ang invitation card bago magsimula ang party. Sino ba sa tingin niya ang sarili niya? Hello? Maaari mo ba akong bigyan ng 3 imbitasyon? Sige ba, Kuya Su, sino ba ang isasama mo? Lalaki ba o babae? May lalaki at may babae. Mas maganda ba ang babaeng iyon kaysa sa akin? Kapag nagtanong ka pa, hindi na ako pupunta. Sige na, hindi na ako magtatanong. Ganito na lang, magpapahanap ako ng magdadala ng imbitasyon sa iyo bukas. Siguradong maganda siya. Dapat ko talagang makita bukas. Kung mas maganda ba siya sa akin. Ang yaw-yaw ko ang pinakamaganda. Hindi po sapat na sa inyo galing iyan, Papa. Dapat kay Kuya Su mismo manggaling. Gusto mo na ba siya? Opo, gusto ko nga siya. Pa, huwag niyo po akong pipigilan. Pakakasalan ko siya balang araw. Sino ba ang pumipigil sa iyo? Itong si Mr. Su ay isang pambihirang lalaki. Nag-aalala pa nga ako na baka hindi ka karapat-dapat sa kanya. Nakakainis ka, Papa. Gusto mo ba akong galitin ng husto? Ay, bakit ka nagagalit? Ang yaw-yaw ko ang pinakamaganda. Ang ibang tao ang hindi karapat-dapat sa iyo. Pero si Kuya Su ay karapat-dapat. Kayong dalawa? Anong pinag-uusapan nyo? Bakit parang ang saya nyo? Maayos po ba ang pahinga nyo, Haring Chen?
President Chin, maganda ang pagkakaayos mo. Naging komportable ang tulog ko. Ginagawa ko lang po ang dapat kong gawin. Tila ayaw ako makita ni Miss Kin ha. Yaw, matuto kang makisama. Bilisan mo at bumati kay Haring Chen. Magandang araw po, Haring Chen. Haring Chen, tungkol po sa mangyayari sa piging bukas, maaari niyo po bang sabihin sa akin ng maaga? Bakit? Natatakot ka bang sirain ko ang pagtitipon? Hindi naman po sa ganoon. Gusto ko lang po na makapaghanda ng maaga. Hindi na kailangan. Kailangan mo lang sundin ang lahat ng ipag-uutos ko. Opo, tiyak po iyan. Ipapahayag ko sa lahat bukas ang pakikipagtulungan natin sa pamilya He. Pa, hindi naman mabuting tao ang mga taga-pamilya He, bakit kailangan pa nating makipagtulungan sa kanila? Manahimik ka, wala kang alam. Baka naman si Haring Chen ay nakatanggap ng pabor mula sa pamilya He, kaya palagi niya silang kinakampihan. Yaw. Haring Chen, pasensya na po kay Yaw at wala siyang modo. Sana po ay mapagpasensyahan niyo siya. Dapat lang na si Miss Chin ay maturuan ng leksyon. Pa, tingnan niyo siya. Anong tinitingin-tingin mo? Kaya mo bang kalabanin si Haring Chen? Sa tingin ko ay peke lang siya. Ikaw, Pa, sinaktan niyo ako? bumalik ka sa kwarto mo. Kailan ka ba matututong makinig? Mukhang hindi simple ang Su Chen na ito. Sabihin mo kay Hizentian na hindi na natin itutuloy ang negosyong ito. Apa. Ay, teka lang. Pakisiyasat na rin ang Su Chen na ito. Baka mamaya ay makabangga tayo ng taong hindi dapat. Talagang hindi matatawaran ng pamilya Chin bilang isang tanyag na pamilya. Ang lugar na ito kung saan gaganapin ang piging ay masyadong marangya. Pingjiang, bumalik na tayo. Dahil wala tayong imbitasyon, hindi rin tayo makakapasok. Tama po pa. Sa susunod na lang natin subukang makita si President Qin. Sa susunod, masyado nang huli kung sa susunod pa. Hindi mahalaga kung makikita si President Qin o hindi. Ang importante ay darating si Haring Chen ngayon. Kung makakakuha tayo ng koneksyon kay Haring Chen, kahit 10 pamilya hipa ay hindi natin katatakutan. Pero hindi nga po tayo makapasok. Laging may paraan kung gugustuhin, siguradong may paraan. Pakipakita po ang inyong imbitasyon. Pasensya na po, nawala kasi ang imbitasyon namin. Papasukin nyo na kami. Hindi maaari. Sige na po, pagbigyan nyo na kami. Kanina pa, may ilang manloloko na nagpanggap na bisita. Kung manggugulo pa kayo, tatawagin ko na ang mga guwardiya. Sino ang tinatawag mong manloloko? Kung hindi kayo manloloko, ilabas nyo ang imbitasyon. Pa, bumalik na lang tayo. Kapag bumalik tayo, mapapatunayan lang na manloloko nga tayo. Tumabi kayo, papasukin nyo kami. Security, paalisin ang mga manlolokong ito. Bitawan nyo ako, bitaw. Ano ba ito? Hindi ba sila ang pamilya ni Pamilya Zhao? Inimbitahan ba sila ni President Qin dito? Paano mangyayari yon? Hindi man lang sila maituturing na third-class family. Iimbitahan ba sila ni President Qin? Siguradong nabalitaan nilang darating si Haring Chen. Kaya gusto nilang makisawsaw sa loob. Bitawan nyo sila. Su Chen? Nasaan ang imbitasyon? Nawala. Nawala? Kung alam ko lang, sana humingi ako ng 2 pang kopya. Sino ka ba sa akala mo? Hihingi ng marami pang kopya? Marami na akong nakitang katulad mo. Umalis na kayo rito. Huwag niyo kaming abalahin sa pagpapatuloy ng mga bisita. Ayusin mo ang pananalita mo. Kapag hindi ka pa umalis, hindi na ako magtitimpi sa iyo. Pingjiang, bumalik na tayo. Tatawagan ko ang President Qin nyo. Su Chen, wala talaga tayong imbitasyon. Huwag ka nang magpanggap. Baka hindi na natin ito maayos mamaya. Walang imbitasyon? Paano nangyari iyon? Sabi ni Qin Yaw na ngayong araw siya magpapadala ng tao para ihatid ito. Su Chen, tumigil ka na sa pagpapanggap. Kuya, pasensya na po talaga. Wala po talaga kaming imbitasyon. Hindi mo na kayang ituloy ang pagpapanggap, no? Alice, layas na, bilis. Sa tingin niyo ba ay bagay kayo sa lugar na ito? Sir, ang imbitasyon po. Saan galing ito? Kakarating lang po. Pinadala ni Pamilya Qin. Hindi ko po kayo matawagan kanina, kaya minabuti ko nang hanapin kayo rito. Bakit naman si Pamilya Qin ay bibigyan tayo ng imbitasyon? Xiao Chen, ikaw ba ang humingi nito? Pa, ano bang iniisip nyo? Wala siyang kakayahang gawin iyon. Siguradong nakita ni Miss Qin ang text na ipinadala sa kanya ni Ching Ching. Tara, pumasok na tayo agad. Ngayon, pwede na ba kaming pumasok? Pwedeng-pwede po. Tuloy po kayo. Pa, paano naman si Su Chen?
3 lang ang imbitasyon. Tsaka, anong gagawin niya sa loob? Ipapahiya lang niya tayo, tara na. Alis na tayo. Mayroon ka ba nito? Kung walang imbitasyon, lumayas ka na? Ang lakas ng loob mo. Paano mo natitimpalang bastusin ang aking Kuya Su? Miskin. Siya. Wala po siyang imbitasyon. Espesyal siyang panauhin ng ating pamilya Kin. May gana ka bang bastusin siya? Gusto mo bang maparusahan? Espesyal na panauhin? Paano nangyari iyon? Bakit hindi? Sa susunod na maging pabaya ka pa, umalis ka na agad dito. Tara na, Kuya Su. Tatanungin lang kita, ang iyong imbitasyon, kailan mo ipinadala? Nakalimutan ko dahil sa sobrang busy, pero nang maalala ko, ipinadala ko agad ito. Wala namang naging problema, di ba? Wala naman. Mabuti naman kung ganoon. Nandiyan na ba sila? Suchen, paano siya nakapasok? Paano nangyari iyon? Paano siya nakapasok dito? Parang siya nga iyon. Si Miss Kin ang kasama niya, di ba? Anong nangyayari dito? Magandang araw po, Miss Kin. Ako po si Zhao Group, ang general manager na si Zhao Pingjiang. Su Chen, sigurado akong nanggulo ka lang kay Miss Chin para makapasok, no? Miss Kin, pasensya na po. Galing lang sa probinsya si Su Chen, kaya wala siyang alam sa tamang asal. Sana po ay mapagpasensyahan niyo siya. Kuya Su, galing ka ba talaga sa probinsya? Masaya ba doon? Miss Kin, kilala niyo po ba talaga si Su Chen? Oo, kilala ko siya. Kaya pala ang imbitasyon ni Kuya Su ay para pala sa inyo? Xiao Chen, ang imbitasyong ito. Ikaw ba talaga ang nakakuha nito? Oo, sinabi ko na sa inyo. Maganda nga siya. Pero mas maganda ako. Ano ang relasyon mo kay Miss Kin? Kami ba? Magkasintahan kami. Huwag kang magbiro ng ganyan. Su Chen, may lakas ka pa ng loob na pumunta rito. Su Chen, humingi ka agad ng paumanhin kay President He. Sabihin mong hindi mo dapat sinaktan si Young Master He. Paumanhin? Hindi paumanhin ang kailangan ko, kundi ang pagbayarin siya ng lubos. Nasaktan lang ang mukha ni Young Master He. Hindi naman kailangang buhay ang kapalit, di ba? Huwag kang magkunwaring walang alam. Pininsala niya ang binti ng anak ko. Hanggang ngayon ay nasa wheelchair pa rin siya. Ano? Su Chen, bakit mo binali ang binti ni Young Master He? Wala ka na talagang respeto sa batas. Ginawa niya iyon para iligtas ako. Noon, kinuha ako ni He Ying-jun para hamakin. Kung hindi dahil kay Su Chen, baka hindi niyo na ako muling nakita. Wang Qiu, bakit hindi mo agad sinabi sa amin? He Zentian, minaltrato ng anak mo ang apo ko. At kung nabali man ang binti niya, buti nga sa kanya. Xiao Chen, tama ang ginawa mo. Hemp, ang lakas ng loob niyo, Pamilya Zhou. Maghanda na kayong lahat na matapos. At ikaw, bilang na ang mga araw mo. Kung susubukan mong galawin si Kuya Su, hindi ka palalagpasin ng aming pamilya Chin. Miss Chin, ito ay itanim mo sa isip mo na alitan namin ito. Kaya sana ay huwag ka nang makialam. Lalo na't ang ating mga pamilya ang tunay na magkakampi. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa party na ito ng ating pamilya Qin. Ngayong araw na ito, mayroon akong 2 bagay na iaanunsyo. Ang unang bagay, ang pamilya Qin at pamilya He ay formal nang nagkasundo para sa isang strategic partnership. Ano na, kung luluhod kayo at hihingi ng tawad ngayon, maari ko pang pag-isipan, nagaanan ang parusa sa inyo. At para naman sa iyo, hahayaan kitang makaalis ng buo pa. Su Chen, bilisan mo at lumuhod ka para humingi ng tawad kay President He. President He po, ang mga ginawa ni Su Chen ay sana huwag niyo pong ipasa ang galit niyo sa amin? Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Ang anak niya ang muntik nang magpahamak sa akin. Sigurado ka bang makikipagtulungan ka sa pamilya Qin? Kuya Su, totoong makikipagtulungan ang papa ko sa kanila. Pero dahil lang iyon sa utos ng Haring Chen na iyon. Haring Chen, patay na, tapos na tayo. Su Chen, ipapahamak mo kaming lahat. At ang pangalawang bagay ay ang espesyal natin. Panauhin ngayong araw, ang Haring Chen bigyan natin ng masigabong palakpakan ng Haring Chen. Ang pangit naman yan para magpanggap na ako. Mga Ginoo, narito ako ngayon dahil gusto ko sanang makipagtulungan sa inyong lahat. Kamakailan lang ay nagtayo ako ng isang bagong kumpanya. Ang mga malalaking kumpanya sa loob at labas ng bansa ay interesadong sumali. Pero gayon pa man, nais ko pa ring ibigay ang pagkakataong ito para sa ating Bincheng. Diyos ko, napakalaking pagkakataon nito. Ang makipagtulungan sa Haring Chen ay isang napakalaking karangalan. Tama ka riyan. Magbibigay ito sa ating pamilya ng mas mataas na antas. Kaming pamilya Qin ay handang makipagtulungan. Kaming pamilya He din po. Kaming pamilyang Wang din po. Kaming pamilyang Li din po. Kaming pamilya Zhou din po. Sa inyong lahat mula sa pamilya Zhao, maliban sa pamilya Zhao, maaari tayong mag-usap pagkatapos ng party.
At isa pa, simula ngayon, kung sino man ang magtangkang makipagtulungan sa Pamilya Zhou ay ituturing kong kaaway. Kung ganoon ang sabi ng Haring Chen, parang tuluyan nang hinarang ang Pamilya Zhou. Tapos na ang Pamilya Zhou. Haring Chen, bakit po? Sa katayuan ng Pamilya Zhao, anong karapatan ninyong makipagtulungan sa akin? Bukod pa riyan, may kinalaban kayong taong hindi nyo dapat kinalaban? Haring Chen, parang awa nyo na. Patawarin nyo kami. Sino po ba ang kinalaban namin? Luluhod ako sa harap niya at hihingi ng tawad. President Chin, bilisan mo, paalisin sila rito. Kung sino-sino na lang na walang kwentang tao ang pinapapasok nyo rito? Kasalanan ko po. Paalisin ko na sila agad. Mga tauhan, palabasin silang lahat. Sandali lang. Mr. Su, Sabi mo ikaw si Haring Chen. Pero bakit parang peke ka naman? Ang lakas ng loob mo. Wala kang karapatang pagdudahan ang pagkatao ko. Wala kang modo. Paano ka nakikipag-usap ng ganyan kay Haring Chen? Lumuhod ka at humingi ng tawad. Xiao Chen, humingi ka na ng tawad? Huwag kang maging bastos kay Haring Chen. Sinasabi ko sa inyo, matandang Ginoo, pagkatapos ng ginawa niya sa inyo, magalang pa rin kayo sa kanya? Ang pangalan ni Haring Chen mukhang kapakipakinabang talaga at lahat ay gustong magpanggap na siya. President Qin, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Paalisin mo siya rito ngayon din. Mr. Su, pasensya na po. Kailangan kong sundin si kay Haring Chen. Mga tao, paalisin niyo siya rito. Mr. Su, kinikilala kita bilang tagapagligtas ng aming pamilya Chin, pero sumusobra ka na. Kuya Su, sigurado ka ba na peke ang Haring Chen na ito? Yao-yao, ano bang kalokohan ito? Si Haring Chen ay bisitang inimbitahan ko. Paanong magiging peke iyan? Ang singsing ng dragon na sumisimbolo kay Haring Chen ay iisa lang sa buong mundo. Kung ikaw ang totoong Haring Chen, bakit hindi mo ito ipakita sa lahat? Sa anong dahilan ko ilalabas? Kung kailan mo lang gusto. Dahil ayaw mong ilabas, ibig sabihin lang yan ay may itinatago ka. Hindi kaya peke nga yan. Posible. Kung totoo iyan, bakit hindi mo ipakita sa aming lahat? Haring Chen, ilabas mo na po at ipakita sa kanila. Sige. Nagpupugay po, Haring Chen. Nagpupugay po, Haring Chen. Mga tauhan, kunin niyo ang taong ito na humahamak sa Haring Chen at parusahan siya ng matindi. Ikaw ang dapat na parusahan. Hindi ba't sila ang mga tauhan ni Haring Chen, ang kaliwa at kanang sugo? Mga kagalang-galang na sugo, bakit po kayo naparito? Qin Wentian, napakalakas ng loob mo na makipagsabuatan sa iba para magpanggap bilang Haring Chen. Haring Chen, ano po ang nangyayari? Pa, hindi mo pa ba naiintindihan? Isa siyang impostor. Anong impostor? Paano nangyari iyon? Ikaw. Nagawa mo akong lokohin. Mga kagalang-galang na opisyal, naging bulag po ako sa katotohanan. Naloko lang din po ako. Wala po akong kinalaman sa kanila. Masyado kang magaling umarte. Magsalita ka, sino ang nag-utos sa inyo? Walang nag-utos sa akin. Gusto ko lang kumuha ng pera. Wala na akong ibang balak. Patawad po, nagkamali ako. Pakawalan niyo na po ako. Kapag hindi ka nagsalita, papatayin kita. Magsasalita na ako. Magsasalita na. Habulin nyo. Mga kababayan, kailanman ay hindi kukuha ng inyong pera ang Haring Chen. Ginamit ng taong ito ang pagkakakilanlan ng Haring Chen para nakawin ang inyong mga ari-arian. Qin Wentian, may utos ang Haring Chen. Inaatasan kayong makipagtulungan ang Pamilya Zhou at Pamilya Qin. Pamilya Zhao? Opo, masusunod po. Ang Pamilya Zhou namin ang napili. Maaari po bang magtanong, dakilang kaliwang sugo? Bakit po kami tinutulungan ng Haring Chen? Dahil nakatagpo kayo ng isang mahalagang tao. Mahalagang tao? Hindi naabutan ang target? Siguradong may nag-uutos sa impostor na iyon? Ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Opo. Nakikiusap kaming bumalik na kayo, Haring Chen. Ano bang ginagawa nyo? Sinabi ko na sa inyo, gusto ko lang maging isang normal na tao. Haring Chen, tila ang Zhou Wangqiu na iyon ay ayaw magpakasal sa inyo, kaya bumalik na po kayo. Kailan ka pa naging ganyan katsismoso? Masyado ka bang walang ginagawa?
Gusto mo bang ipadala kita sa labas para magsanay? Hindi po ganoon. Hindi po kami petics. Tama po, busy na busy po kami. Mauuna na po kami. Lumabas ka? Haring Chen, Ang sinumang nakakaalam ng sikreto ko ay kailangang patahimikin. huwag po kayong mag-alala, Haring Chen. Hinding-hindi ko po ibubunyag ang inyong pagkatao. Nais lang po namin kayong imbitahan na maging pinuno ng aming Baishan Association. Wala akong interes. Alam ko pong medyo biglaan ang hiling na ito, pero kailangan talaga namin ng isang mamumuno sa amin. Kung papayag po kayo, lahat ng mga kapatid namin sa Baishan Association ay handang magpasakop sa inyo. Haring Chen, kami ay buong pusong gustong sumunod sa inyo. Sige, asahan kong tutupad ka sa iyong pangako. Salamat po, Haring Chen. Napakagaling. Ang pamilya Zhao ay makakabawi na sa wakas. Hindi ko pa rin maintindihan ang Haring Chen. Bakit niya tayo tinutulungan? Sinabi sa atin ng dakilang kaliwang sugo na may nakilala tayong mabuting tao, pero sino kaya iyon? Oo nga, sino ang taong iyon? Kung makikita ko lang siya at mapalapit ang loob niya sa atin, baka sakaling makita na rin natin ang Haring Chen. Posible kayang si Xiao Chen iyon? Siya ang kumuha para sa atin ng mga imbitasyon at siya rin ang nakapansin na peke ang Haring Chen. Hindi kaya siya ay hindi lang basta ordinaryong tao? Paano namang magiging siya? Isang mahirap na bata lang siya mula sa probinsya. Sa tingin ko ay isa lang siyang salot. Pa, wag niyo naman siyang pagsalitaan ng ganyan. Su Chen, huminto ka. Bakit naman ang Miss Qin ay bibigyan ka ng imbitasyon? Pinagaling ko po ang kanyang sakit. Bilang pasasalamat niya sa akin, binigay niya iyon. Sa kakayahan mong yan, manggagamot ka pa. Paano kung hindi gumaling? Gusto mo bang ipahamak ang pamilya Zhao? Xiao Chen, sabihin mo sa akin, paano mo nalaman na ang Haring Chen ay peke? Hula ko lang po. Hula lang? Kung nagkamali ka sa hula mo, damay pati ang pamilya Zhou sa pagbagsak. At isa pa, kung hindi niya sinakta ng binti ni He Yingjun, hindi sana ang He Zentian patuloy na nanggugulo sa atin. Dahil mukhang hindi naman ako gusto ng Tito Zhou, aalis na lang po ako. Su Chen. Su Chen, nasaan ka ba talaga? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Hello? Su Chen, ikaw ba yan? Bakit ikaw na naman? Sino ka ba talaga? May problema ba ang utak mo? Bakit mo ba ako laging ginugulo? Hoy, magsalita ka. Kung matapang ka, magsalita ka. Sino ka ba talaga? Haha, haha. Su Chen, nasaan ka na ba? Natatakot na ako. Ang mga matang ito, kamukhang kamukha niya. Huwag kang sumigaw. Kapag sumigaw ka, hindi mo na siya kamukha. Wang Qiu, mapapasakin din kita. Hahaha. Divine Physician Son, kumusta na po? Wala na po akong magagawa. Divine Physician Son, bata pa po ako, hindi ko kayang mawala ng mga binti. Divine Physician Son, tulungan niyo po ako. Tama siya, Divine Physician Son. Humanap pa po kayo ng paraan. Wala na talaga akong magagawa. Pero baka may isang tao na makakagamot sa kanya. Sino? Huwag kayong mag-alala. Itatanong ko muna, pagbalik ko. Sige po, maraming salamat, Divine Physician Son. Master, mayroon po akong nais ihingi ng tulong sa inyo. Sabihin mo. May isang taong napinsala ang binti. Durog na durog ang mga buto sa loob. May pag-asa pa po bang magamot ang ganitong sitwasyon? Hindi kaya ng iba, pero kaya ko. Napakabuting balita, Master. Maaari niyo po ba siyang tulungang gamutin? Makinig ka, matanda. Ang taong tinutukoy mo? Si He Yingjun ba yan? Master, paano niyo nalaman? Bakit hindi ko malalaman? Ako mismo ang nagparusa sa mga binti niya. Ano po ang nangyari? Kriminal siya at ng abuso at ng bastos ng babae. Sa tingin mo ba, hindi dapat parusahan ang taong iyon? Naku, napakasama pala niya. Kung alam ko lang, hindi ko na sana siya tinignan. Pero Master, huwag kayong mag-alala. Hinding-hinding ko kayo ilalaglag. Huwag. Hayaang pumunta siya rito sa akin. Papanuorin kita ng isang magandang palabas. Divine Physician Son, nasaan ang Master? Oo nga, nasaan po ang Master? Bilisan niyo po. Kailangan niyang gamutin ang binti ko.
Master, narito na po ang dalawang humihingi ng tulong. Hinahanap niyo ba ako? Naku, Master. Napinsala ang binti ng anak ko. Pakiusap. Tulungan niyo po siya. Alam ko na ang nangyari. Sa tulong ko, siguradong babalik sa dati ang kanyang binti. Master, basta po mapagaling ang binti ng anak ko, kahit anong hilingin ninyo, ay tutuparin ng pamilya He. Wala akong hinihiling na anuman. Salamat po, Master. Maraming salamat po, Master. Subalit, para gumaling ang kanyang binti, kailangan ng isang pares ng malusog na binti para ipalit sa kanya at dapat ay may kaugnayan sila sa dugo. Anong ibig ninyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang binti mo ang gagamitin para ipalit sa binti ng anak mo. Bakit ganyan ang paraan ng paggamot? San Jongjing, pinaglalaruan niyo ba ako? President He, kung sa tingin mo ay pinaglalaruan lang namin kayo, maaari na kayong umalis. Pwede ba ang binti ng ibang tao? Kung pupwede, magpapakuha agad ako ngayon din. Binti lang ng iyong ama ang pupwede. Pa, ibigay mo na po sa akin ang binti mo. Bata pa po ako. Ayaw ko pong maging lumpo. Pa, ibigay mo na sa akin ang binti mo at sisiguraduhin kong aalagaan kita ng mabuti. Ano ang sinabi mo? Pa, ibigay mo na po sa akin ang binti mo. Tandaan mong ako ang nag-iisa mong anak. Walang hiya ka? Ang mga sinabi nila, paano mo nagawang paniwalaan? Pa, nagmamakaawa po ako. Kapag nawalan ako ng binti, mas mabuti pang mawala na lang ako. Pa, nagmamakaawa po ako. Talaga bang mapapagaling ang binti ng anak ko? Siyempre. Sige. Pumapayag na ako. Mabuti. Salamat pa. Salamat po. Dakilang manggagamot. Bilis. Gamutin mo na po ang binti ko. Sige. Ang binti ko. Yang Master He, ang binti mo, napagaling na ng Master. May pakiramdam na nga. Maayos na ang binti ko. Nakakalakad na ako. Hindi na ako lumpo. Anak, magaling ka na. Maraming salamat po, Master. Sa katawan ko, naging binti na ba ito ng anak ko? Biro lang iyon, paanong magkakaroon ng ganoong klaseng gamutan? Pero totoo na ginamit ko ang mga bagay mula sa binti mo, kaya gumaling ang anak mo, habang ikaw naman ay hindi na makakalakad. Ako, lumpo na. Pa, wag po kayong mag-alala. Aalagaan ko po kayo ng mabuti. Sinasabi ko sa iyo, President He, ang binti mo ay may paraan pa para maayos. Master, iligtas niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Gusto ko ang kalahati ng ari-arian ng pamilya He. Ano? Pa, panginikil ito. Huwag po kayong pumayag sa kanya. Kapag nagpatingin sa ospital, kailangan ding magbayad ng bayad sa doktor. Paanong naging panginikil ito? At isa pa, ang kalahati ng ari-arian ng pamilya He, kapalit ng 2 binti, sa tingin ko ay hindi kalugi. Sige, ibibigay ko. Pa, nawawala na ba kayo sa sarili? Kalahati iyon ng ari-arian ng pamilya He. Walang hiya ka. Ang binti ko bang ito ay hindi ba katumbas ng perang iyon? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Master, basta mapagaling lang ang binti ko. Ibibigay ko. Sige, pero gusto ko munang makita ang pera. Baka kasi takbuhan niyo ang utang niyo. Sige, uuwi na ako para kunin ito. Babalik ako agad. Bilisan mo. Naniniwala ka talaga sa kanya? Hindi ka ba natatakot na baka tumakas lang siya? Imposible. Anak ko siya. Young Master, Ano ang tinawag mo sa akin? President He, ang mga nakatatandang opisyal ng grupo ay naghihintay na po sa inyo para sa pulong. Sige, dati ay minamaliit nila ako. Pero ngayon, wala silang choice kundi makinig sa akin. Pa, bakit po kayo nandito? Naging lumpo ako para lang iligtas ka. Tapos pababayaan mo lang ako. At balak mo pang agawin ang posisyon ko? Pa, paanong naging pangaagaw iyon? Ang posisyon nyo, dapat lang naman na mapunta sa akin. Walang hiya ka. Napakawalang hiya mo. Pa, anak nyo ako. Isa pa, hindi naman sa ayaw kitang iligtas. Pero kung ibibigay ko ang pera, at sakaling hindi rin gumaling ang binti nyo, hindi ba't masasayang lang ang pera? Tandaan mo, hanggat humihinga pa ako, hindi mapapasa iyo ang kumpanyang ito. Wala ka ng silbi dahil lumpo ka na. Haji, iuwi na ang matandang iyan. Opo. Ayaw kong umalis. Walang hiya, napakawalang hiya mo. Pagbabayarin kita. Ayaw kong umalis, hindi ako aalis. Matandang hukluban. Kung gusto mong ang natitirang buhay mo ay maging komportable, dapat kang sumunod sa gusto ko. Ayaw kong umalis, hindi ako aalis. Matandang hukluban. Mukhang ayaw mo talagang mamuhay ng maayos. Ako,
Ang binti ko! Pa, bakit tila maayos na kayo? Pa, ano ba ang nangyayari? Bakit ang mga binti ko? Ang mga binti mo? Ito ang nararapat sa'yo. Ikaw at ang master na iyon. Nagsabuatan kayo para lokohin ako. Anak mo naman ako, di ba? Anak? Wala akong anak na hayop na katulad mo. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Huwag na po. Kapag itinuloy niyo pa, baka mawala na si Young Master. Napakagandang palabas nito. Master? Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako, Master. Alam mo ba kung bakit ito nangyayari? Dahil ang mga binti mo ay hindi ko naman talaga ginamot. Ha 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 ha. Hindi maaari. Sino ka ba talaga? Higentian. Hindi ka naman pala ganoon kahangal. Suchen, ikaw pala iyan. Masyadong maraming kasalanan ng anak mo at tinulungan mo pa siya sa kanyang kasamaan. Ito ang nararapat na parusa sa inyo. Walang hiya ka, Aji. Ulihin niyo siya. Opo. Higentian, may mga taong hindi mo dapat binabangga. Sa susunod na gawin mo ito, ikaw na ang mawawala. Suchen, ang kahihiyang ito, hindi ko ito palalampasin. Napakagaling. Simula nang makuha natin ang order mula sa pamilya Chin, ang negosyo nating pamilya Joe ay lalong gumaganda. Ngayon, ang mga kilalang pamilya ay gustong makipagtulungan sa atin. Hindi ko rin alam kung nasaan na si Xiao Chen. Kung saan siya nagpunta. 1Q, tinawagan mo ba siya? Tinawagan ko po, pero hindi niya sinasagot. Hayaan mo na siya. Dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang pagunlad ng ating pamilya Joe. Iniligtas ng lolo ni Xiao Chen ang buhay ko, kaya dapat nating tiyakin ang kaligtasan niya. Anong masamang mangyayari sa kanya? Siguradong bumalik na iyon sa probinsya. Pag-usapan na natin ang susunod na plano para sa kumpanya. Hello? President Joe, may problema sa planta ng pagkain. Panoorin mo ang balita, bilis. Ano? Sa ilalim ng Joe Group, ang Waisheng Food Factory ay nabalitang hindi pasado ang paggawa ng pagkain. Paano itong nangyari? Masyado akong mahigpit sa pag-inspection at sa loob ng maraming taon ay wala namang naging problema. Hello, Presidente Liu? Ano? Walang problema sa aming mga produkto. Pag-usapan muna natin ito ng maayos. Pag-usapan, Presidente Liu. Presidente Liu. Hello? Ano, Presidente Wang? Kakanselahin mo rin ang ating pakikipagtulungan? Presidente Wang, pag-usapan muna natin ito. Hello? Hello? Siguradong kanselasyon na naman ito. Tapos na tayo, tapos na. Hindi kaya pati ang pamilya Qin ay magkansela na rin? Lolo, ano na pong gagawin natin? Kumalam kayo, kumalam kayo. Hindi ganito kasimple ang nangyayaring ito. Pumunta na kayo sa planta ng pagkain ngayon din. Ang Tianmen ay gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Kami sa Baishan Association ay matagal na silang gustong tapusin. Ngayong nasa ilalim na kami ng pamumuno ni Haring Chen, naniniwala akong siguradong mangyayari na iyon. Sa pagkakaalam ko, ang Baishan Association ay madalas ding tumatanggap ng mga utos para manakit ng kapwa. Kami sa Baishan Association, ang pinarurusahan lang namin ay ang mga dapat parusahan, hindi namin kailanman sasaktan ang mabubuting tao. Ano ang basehan ng mabuti at masamang tao? Kaya nyo ba talagang pag-ibahin ng dalawa? Pasensya na po, boss. Ang Baishan Association ay hindi na kailanman tatanggap ng ganyang uri ng trabaho. Kinuha nyo ako bilang pinuno dahil lang sa gusto ninyong ubusin ang Tianmen para maging kaisa-isang makapangyarihang grupo sa Bincheng. Wala pong intensyon ang Baishan Association na gamitin si Haring Chen. Hindi ko lang gusto na ginagawa akong tau-tauhan ng kahit na sino. Gawin nyo ang kahit anong gusto nyo. Salamat po, Haring Chen. Kuya Su, ano ang pinag-uusapan niyo ni Tito Chen? Kami? Kuya Su, naipasara ang food factory ng pamilya Joe. Mukhang malaking gulo ang nangyayari. Kailan pa ito nangyari? Kaninang umaga lang po. Nag-trending pa nga ito sa balita. Kuya Su, saan ka pupunta? Mga mapagsamantalang negosyante. Dapat sa inyo ay mawala na. Dahil sa pagkain na galing sa inyo, ang anak ko ay nasa ICU pa hanggang ngayon. Pagbabayarin ko kayo. Nawala ang tatay ko dahil sa inyo. Hindi ba kayo inuusig ng inyong konsensya? Ang pamilya Joe Food Factory ay nagdulot na ng pagkalason sa maraming tao at dalawa na ang wala na. Maaari mo bang sabihin kung ano ang nararamdaman mo ngayon? Balita namin ay tinulungan kayo ng Haring Chen, kaya kayo nakipagtulungan sa pamilya Qin. Ngayong nangyari na ang ganitong bagay, may gusto ba kayong sabihin? Dapat parusahan ang mga kriminal na iyan. Dapat silang parusahan. Parusahan ang mga kriminal? Bilang pinuno ng pamilya Joe, magsalita ka. Hindi.
Lolo, anong nangyayari sa inyo? Tay! Anong nangyayari sa inyo? Tay! Hindi! Tabi? Hindi po. May natapos kayong buhay? Hindi kami ang may gawa. Tay! Lolo, anong nangyayari sa inyo? Dapat magbayad ang mga kriminal. Dapat silang magbayad. Parusahan ang mga kriminal. Tumabi po kayo. Kailangang madala ang lolo ko sa ospital. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Hindi na talaga kaya ng lolo ko. Lolo, Kapag hindi pa kayo tumabi, kayo ang magiging dahilan ng pagkawala niya. Lolo, Tabi, Nagpapanggap ka na naman? Siguradong ginagawa niya iyan sa harap ng mga reporter para lang makakuha ng simpatya. Tama. Nagpapaawa lang siya. iniimbestigahan pa ang nangyari. Kung ngayong araw ay may mangyaring masama kay Lolo Joe, dahil sa inyo, lahat kayong narito ay ituturing na kriminal. Itutuloy niyo pa ba? Siguro, bumalik na muna tayo. Lolo, Hindi ka dapat bumalik sa mga oras na ito. Ang pamilya Zhou nitong mga nakaraang araw ay hindi payapa. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Ang bagay na ito ay sisiguraduhin kong maiimbestigahan ng maigi. Pwede bang huwag kang magmayabang? Sapat na ang sakit ng ulo namin. Ang nangyayaring ito ngayon ay hindi ganood kasimple. Hindi mo ito matutulungan. Lolo, ang katotohanan ay siguradong lalabas din. Basta tapusin ng pinuno si Su Chen, ibibigay ko ang kalahati ng mga ari-arian ng pamilya He. Kumusta ang investigasyon? Malinaw na po ang lahat. Si Su Chen ay isa lamang mahirap na lalaki mula sa probinsya. Wala siyang kahit anong koneksyon. Dahil wala naman palang koneksyon ang Su Chen na iyon, napakadali lang para sa inyo na tapusin siya, boss. Basta tinapos nyo ang lalaking iyon, ibibigay ko sa inyo ang kalahati ng ari-arian ng pamilya He. Sige. Ako na mismo ang kikilos ngayon. Siguradong wala na siya pagkatapos nito. Ngayong araw, basta't pasayahin mo lang ako. Kahit magkano pang perang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Salamat po, President Ma. Ay nako baby ko, magaling. Mukhang ang leksyon na ibinigay ko noon ay hindi pa sapat. Ngayon, ang pinuno na mismo ang nagpunta rito para magpakamatay. Bata, kilala mo ba ako? Sino ba ang hindi nakakaalam na ang pinuno ng Tianmen ay bulag ang isang mata? Bata, kailangan mawala ka na sa mundong ito. Sugurin niyo siya. Sino ba kayong dalawa? Sige, sugod na rin kayo. Kapag sinubukan mo pa akong kalabanin ulit, gagawin na kitang tuluyang bulag. Su Chen, hindi ako titigil hanggat hindi ka nagbabayad. Magandang dilag. Napakabango mo. Halika rito, tahalikan kita. Masyeng. Buiset, sino ba yan? Walang hiya. Sino ko ba sa tingin mo? Hindi mo ba nakikitang may ginagawa ko? Gusto mo bang tapusin kita? Mabuti ang trato sa iyo ng pamilya Joe. Bakit mo sila pinagtaksilan? Ano bang pinagsasabi mo? Umalis ka na. O sabihin mo kung sino ang nagutos sa iyo na idiin ang pamilya Joe? Talagang matigas ang ulo mo, ano? Ngayon, tayong dalawa na lang ang nandito. Magsasalita ka ba o hindi? Wala akong sasabihin sa'yo. Bitawan mo ako ngayon din. Kundi, pagbabayarin kita. Magsasalita ka ba? Wala nga akong alam. Ano bang gusto mo sabihin ko? Bitawan mo na ako. Mababalik na ang daliri ko. Kapag hindi ka pa nagsalita, sa susunod, ang leeg mo na ang mapuputol. Sige na, magsasabi na ako. Magsalita ka. Sino ba talaga ang nag-utos sa iyong idiin? Ang pamilya Zhao? Sino? Guan Ching-Ching. Huwag na po kayong masyadong mag-alala. Tiyak na iimbestigahan ito ng maigi ng mga pulis. Pero matagal na silang nag-iimbestiga, wala pa ring nangyayari sa kaso. Kapag nanatiling sarado ang pabrika ng pagkain, tapos na ang ating pamilya Zhou. Hindi ko rin alam kung ano na ang balita sa investigasyon ni Su Chen. Si Su Chen? Siya ang mag-iimbestiga. Talaga bang naniwala ka sa sinabi ng lalaking iyon? Wala siyang kapangyarihan o impluensya. Paano siya makakapag-imbestiga? Huwag mo siyang banggitin. Naiinis lang ako dahil wala naman siyang naitutulong. May nalaman ba siya? Hindi ko pa siya tinatawagan para magtanong. Ako na ang tatawag. Wag na. Direktor Ma, Su Chen, ano ba talagang balak mong gawin? Dapat mong itanong kung ano ang ginawa niya. Direktor Ma, ano ba talagang ginawa mo? Hindi ko po sinasadya. Hindi ko po sinasadya. Ikaw nga talaga. Magsalita ka, anong ginawa mo?
Ako, wala naman po ako masyadong ginawa. May inilagay lang ako. Sa loob. Ako. Hindi ko akalaing may mawawala. Masyeng. Naging mabuti ang pamilya Joe sa iyo. Bakit mo ito ginawa? Hindi ko po talaga sinasadya. May nagutos lang sa akin na gawin ito. Sabihin mo, sino iyon? Hindi ako, wag kang magsinungaling. Ikaw yon. Ikaw ang nagbigay sa akin ng gamot. Magsinungaling ka pa, magsabi ka pa ng ganyan. Walang hiya ka. Ikaw naman talaga ang nagbigay ng gamot sa akin. At ikaw pang lumapit sa akin sa kama. May video pa ako rito. Gusto mo bang ipakita ko ito sa lahat? Huwag. Ikaw nga talaga. Kung ako nga, ano naman ngayon? Bakit? Ching. Sabay kayong lumaki ni Wang Qiu. At itinuring niyo ang isa't isa na parang tunay na magkapatid. Itinuring din kitang parang sariling pamilya. Bakit mo ito ginagawa? Huwag mo akong kausapin tungkol sa pagiging magkapatid. Sino ang nagsabing magkapatid kami? Ikaw. Anong sinasabi mo? Joe Wankyo, nakipagkaibigan ka lang sa akin para lang gawin akong alalay mo. Kailanman ay hindi ko naisip ang ganyan. Maaring hindi mo naisip. Pero iyan ang ginawa mo. Noong nasa kolehiyo tayo, gusto ko si Hiying Jun, pero ikaw ang nililigawan niya. At sa mismong oras na nag-aamin siya ng nararamdaman sa iyo, ay sinabi mo sa kanya na gusto ko siya. Nagawa ko ito para tulungan ka. Tulungan ako? Alam mo ba kung ano ang ginawa ni Hiying Jun sa akin matapos mong sabihin iyon? Hiniya niya ako sa harap ng maraming tao. Sinabing hindi kita mapapantayan. At sinabihan akong huwag nang umasa pa. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Ano pa ba ang alam mo? Sa tuwing nagrereklamo ka sa akin tungkol sa mga lalaking humahabol sa iyo, alam mo ba kung gaano ako nasusuklam? Oo. Lahat ng lalaki sa buong bincheng ay gusto ka. Habang ako ay wala man lang karapatang pumili. Ang taong may maruming puso, marumi ang tingin sa lahat ng bagay. Marumi ba? Kung ganoon ay sasabihin ko sa inyo, ang gamot na ginamit ni Hiying Jun noon ay galing sa akin. Sana talaga ay may nangyari sa inyo noong gabing iyon. Ang prinsesang hinahangaan ng lahat ay makikipagtalik sa isang marumi at mabahong taga-bukid. Napakasaya siguro niyon. Napakasama talaga ng iyong ugali. Magsalita ka. Sino ang nasa likod nito? Ako ang gumawa ng lahat. Walang ibang kasama. Suchen, bitawan mo siya. Hayaan mong hulaan ko. Si Hisentian, hindi ba? Alam niyang galit ka kay Wanchu, kaya tinukso ka niya para tulungan siyang i-frame up si Pamilya Zhao. Ayos lang kung ayaw mong magsalita. Hindi kita pipilitin, pero kailangan kitang paalalahanan na hindi biro ang nangyaring ito at ang magiging resulta nito ay hindi mo kayang harapin ng mag-isa. Lolo Zhao, bahala ka na sa babaeng ito. Tumawag na tayo sa 911. Magsasalita na ako. Young Master He, hayaan mong ako na ang mag-alaga sa iyo mula ngayon. Sino ka ba sa akala mo? Kahit pa hindi na ako makalakad, hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi kita kinakaawaan. Totoong gusto kita. Bakit mo naman ako magugustuhan? Kahit 1% ng katangian ni Wang Qiu ay hindi mo mapapantayan. Bakit siya na naman? Ano bang mayroon sa kanya at gustong-gusto mo siya? Walang dahilan, pero dapat mo malaman na hindi mo siya mapapantayan kailanman. Umalis ka na. Bakit? Zhao Wankyu, pagbabayarin kita. Basta't tulungan mo ako sa gagawin ko, papakasalan ka niya. Para sa Hiying Jun na ito, mukhang totoo nga ang pag-ibig mo. Pingjang, tumawag ka sa 911. Walang hiya ka. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Tingnan natin kung hindi kita maturuan ng leksyon. Parurusahan kita. Huwag na kayong magsisihan. Pareho kayong makakatanggap ng parusa. Nalaman ko na po, yung taong nagpapanggap na kayo ay talagang may nag-utos lang. Sino? Si Hezentian po. Pero may tao rin sa likod ni Hezentian, tila may kinalaman ito sa isang malaking pamilya sa Fengcheng. Nalaman mo ba kung anong pamilya ito? Sa ngayon po ay hindi pa? Ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Suchen, ipinagtimpla kita ng kape. Sinasabi ko na nga ba, President Zhao? Bakit ang bait mo sa akin ngayon? Hindi ako sanay. Inumin mo o hindi? Iinumin ko na. Buti nga sa iyo. Suchen, salamat pala. Kung hindi dahil sa iyo, tapos na sana ang pamilya Joe. Wala iyon. Hindi ba't ako naman ang fiancé mo? Oo. Ha? President Zhao, okay ka lang ba? Ang sabi ko, ako ang fiancé mo.
Alam ko na, wag mo nang ulitin. President Zhao, hindi mo naman talaga balak na pakasalan ako, di ba? Hindi ba't may mahal ka ng iba? Minahal ko nga ang taong iyon noon, pero noong umalis ka, nagtaka ako dahil ikaw na lang ang nasa isip ko. Su Chen, sa tingin ko ay gusto na kita. Gusto mo rin ba ako? Gusto mo ba ako? Ako. Sige, alam ko na. Ang ganito kagandang asawa? Paano ko hindi magugustuhan? Talaga? Kung sasabihin kong hindi mo naman ako sasaktan, di ba? Subukan mo lang. Uy! Hindi totoo. Maari ka bang magseryoso? Hoy, Ha 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 ha. sino ka ba talaga? Bakit mo ba ako palaging ginugulo? Magsalita ka. Hindi ko alam kung bakit, pero nitong mga nakaraang araw ay may isang lalaking palaging tumatawag sa akin. Kapag sinagot ko naman ay hindi siya nagsasalita at tumatawa lang siya ng kakaiba. Huwag kang matakot. Poprotektahan kita. Akin ka lang. Tulungan mo akong tapusin ang isang tao. At magiging sa iyo na ang Tianmen. Napakalakas ng pinuno ng sekta. Kailangan pa ba talaga ang tulong ko? Basta't handang kumilos si President Chen, akong si Cao Tian, ay susunod sa bawat utos mo. Sino ba ang gusto mong ipatapos? Si Su Chen. Si Su Chen? Siya talaga ang gusto mong pagbayarin? Isa lamang siyang lalaking galing sa probinsya na walang kapangyarihan. Pero hindi ko siya kayang talunin mag-isa. Subalit, naniniwala ako na kapag nagtulungan tayo, siguradong matatapos natin siya. Tama ka. Basta't magsanib puwersa tayo, mapapatalsik natin siya. Su Chen, kapag wala ka na, ang posisyon ng Haring Chen ay mapupunta na sa akin. Ang lokasyon ng mga numero ay galing lahat sa Fengcheng. Ang Fengcheng na naman? Su Chen, walang hiya ka. Hindi ka na makakatakas ngayon. Nandito ba si President Chen ngayon? Para kalabanin ako? Siyempre naman. Pinapunta ko si President Chen dito, hindi para sa iba, kundi para tapusin ka. Mukhang si President Chen ay kampanteng-kampante ngayon ah. Kung hindi kami handa, hindi kami mangangahas na harapin ka, Haring Chen. Chen, Haring Chen? Siya si Haring Chen. Chen Zhongyi. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Dahil ba siya, si Haring Chen, ay hindi mo na siya kayang tapusin? Pero siya si Haring Chen. Kaya ba natin siyang talunin? Ngayon, kung magtutulungan tayong dalawa, ay kaya natin siyang tapusin. Kapag hindi siya nawala ngayong araw, ikaw ang mawawala. Buisit, lalaban ako. Chen Zhongyi, kumilos ka na, walang hiya ka. Sugurin niyo na siya. Ang mga mata ko. Haring Chen, alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap, patawarin mo ako. Lahat kayo ay nagsasabing, alam nyo na ang inyong pagkakamali, pero kailanman ay hindi kayo natututo. Haring Chen, alam ko na hindi kita dapat trinaydor. Pakiusap, patawarin mo ako. Ang mga traidor ay dapat mawala. May isa pa akong dapat asikasuhin. Nabunyag na ang lahat. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ayaw kong makulong. Ang mga taong walang silbi ay wala ring halaga. Yang Masterong, basta't handa mo kong tulungan. Mula ngayon, susunod ako sa lahat ng gusto mo. Hindi ako kailanman nagkulang sa mga alaga. Rong Ruiz, tinutulungan kita sa mga gawain mo. Bakit mo ako tatalikuran ngayong tapos na ang lahat? Kapag nahuli ako, hindi ka rin makakatakas. Binabantaan mo ba ako? Subukan mo lang. Ikaw. Rong Ruiz, hayop ka. Pagbabayarin ka ng langit. Rong Ruiz eh. Ikaw, paano ka nakapasok dito? Sino ba si Rong Ruiz? Hindi ko alam. Wala na siyang pakialam sa iyo.
Pero pinoprotektahan mo pa rin siya? Napakasunurin mo talagang aso. Su Chen, tinitiyak ko, pagbabayarin kita. Wala na ang lahat ng mga taong kinuha mo. Ano pa ang gagamitin mo para labanan ako? Wala na sila. Tinapos mo ba sila? Tandaan mo, sinabi ko na sa iyo, kapag ginalit mo pa ako, tatapusin kita. Sino ka ba talaga? Naghahanap ka pa na magpapanggap na ako, tapos hindi mo alam kung sino ako? Ikaw, I see. Haring Chen? Grabe. Nawala na ba siya ng malay sa takot? Hindi mo pa sinasabi sa akin kung sino si Rong Ruiz eh. Shit, mga walang silbi. Young Master, saan ka pupunta? Kay Bincheng. Sabi po ng matandang amo, kahit saan ay pwede kang pumunta. Maliban sa Bincheng, Umalis ka sa daan. hindi po hahayaan ng matandang amo na pakasalan mo ang babaeng iyon, kaya manatili ka na lang dito sa Fengcheng. Umalis ka sa harap ko. Tungkulin ko po na bantayan ka. Hindi po ako aalis dito. Sa mundong ito, walang sino man ang makakapigil sa akin. Narito na po ako. Xiao Chen, katatawag ko lang sa lolo mo. Nagdesisyon na kami na sa susunod na linggo na ang kasal ninyong dalawa ni Wang Qiu. Susunod na linggo? Oo, sa susunod na linggo na. Napili na namin ang petsa para sa inyo. Wala ka namang tutol, di ba? Kung wala pong tutol si Wang Qiu, wala rin po akong tutol. Mabuti naman. Itutuloy na ang kasal sa susunod na linggo. Xiao Chen, mali ako noong nakaraan. Tito Zhao, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Tito Zhao, pamilya na tayo. Hindi na kailangang humingi ng paumanhin. Tama. Magkapamilya na tayo. Ha 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 ha. Nabalitaan ko na, ang manugang na nakuha ni Pamilya Zhou ay isang taga-probinsya lang. Totoo ba? Kumalat na ang balitang iyan sa buong Bincheng. Oo nga, hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Pamilya Zhou. Pinagtatawanan na siya ng lahat ngayon. Tama ka. Ginoong Su Chen, tinatanggap mo ba si Binibining Zhou Wan Qiu bilang iyong asawa? Sa hirap man o ginhawa, sa sakit man o kalusugan, mananatili ka ba sa kanyang tabi? Opo, tinatanggap ko. Binibining Zhou Wan Qiu, tinatanggap mo rin ba si Ginoong Su Chen bilang iyong asawa? Sa hirap man o ginhawa, sa sakit man o kalusugan, aalagaan mo ba siya at mamahalin at hindi kailanman iiwan? Opo, tinatanggap ko. Pa, ano po ang iniisip nyo? Masyado ba nating minaliit si Xiao Chen? Hindi siya basta-bastang tao. Kahit ano pa siya, manugang ko pa rin siya at apo nyo sa tuhod. Sa bagay, Pingjiang, mukhang lumawak na ang iyong pananaw. Matapos ang lahat ng nangyari, dapat lang po para maging karapat-dapat na anak nyo? Ngayon, sa lahat ng narito, mayroon bang tumututol sa kasalang ito? Wala. Tumututol ako. Kuya Su, hindi ka pwedeng magpakasal sa kanya ngayon dahil ako dapat ang pakasalan mo. Miskin? May mali ka yata sa pagkakaintindi sa akin? Paano naman kita papakasalan? Wala akong pakialam. Hinawakan mo ako. Kaya dapat kang managot sa akin. Dapat mo akong pakasalan. Su Chen, ano ang ginawa mo? Ang mahirap na lalaking ito, anong kabutihan ba ang nagawa niya para mangyari ito? Hindi lang ang panganay na si Pamilya Zhou ang gustong magpakasal sa kanya, pati ang panganay na si Pamilya Qin ay may gusto rin sa kanya. Miskin, sa tingin ko ay naging malinaw na ako sa sinabi ko. Bahagi iyon ng panggagamot. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Wala akong pakialam. Hindi ka talaga pwedeng magpakasal sa kanya ngayon. Kuya Su, gusto kita. Simula noong iligtas mo ako, gusto na kita simula noon. Pero bakit hindi mo man lang ako matingnan? Ang taong gusto ko ay ang taong papakasalan ko ngayon. Miskin, bumalik ka na. Lalaban ako ng pata sa kanya. Hindi ka pwedeng magpakasal sa kanya ngayon. Kapag nagpatuloy ka pa sa panggugulo, huwag kang magsisisi kung parusahan kita. Kuya Su, sinisigawan mo ako. Kahit na mapigilan mo ang kasal na ito ngayon, hinding-hindi pa rin kita papakasalan. Miskin, kung ano man ang kailangan mo, pag-usapan na lang natin pagkatapos ng kasal, pwede ba? Inalam ko na ang lahat. Kayong mga pamilya Zhou, ang namilit kay Kuya Su na magpakasal, hindi niya ito ginusto. Pagbalik ko, sasabihin ko sa tatay ko na ikansela ang lahat ng pakikipagtulungan sa inyo. Wala kayong katwiran. Qin Yao Yao, huwag kang sumobra. Kung itutuloy mo ang pagpapakasal sa kanya, talagang gagawin ko ito. Ikaw, Miss Chin, ang pagiging makulit mo ay baka maging sanhi ng pagkapahiya mo bilang nangungunang sosyalera ng Bincheng. Malinaw na pinilit mo lang siyang pakasalan ka. Ikaw ang walang hiya. Qin Yao Yao. Uulitin ko sa huling pagkakataon, walang namilit sa akin. Mahal ko si Wan Qiu.
Gusto ko siyang pakasalan. Kuya Su, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo siyang pakasalan. Wang Q, kakausapin ko lang siya para malinawan. Babalik ako agad. Babalik ka ba talaga? Siyempre, nananabik na ako para sa ating unang gabi bilang mag-asawa. Huwag ka nang magbiro. Sige na. Tara. Bakit hindi pa siya bumabalik? Su Chen, ikaw. Kuya Su, gusto talaga kita. Magiging mas mabuti ako sa'yo kaysa kay Joe Wang Q ng 10,000 beses. Huwag mo na siyang pakasalan. Bakit ba hindi ko maipaliwanag ng maayos sa iyo? Gusto mo ako, pero hindi kita gusto, kaya kaming dalawa ay hindi maaaring magsama. Hindi mo pa nga ako sinusubukang gustuhin. Paano mo nalaman na hindi mo ako gusto? Ikaw. Lilinawin ko pa lalo sa iyo. Kahit hindi ko pakasalan si Wang Q, hindi rin kita papakasalan. Naintindihan mo ba? Sige. Kuya Su, naintindihan ko na. Hindi na kita kukulitin pa. Mr. Su, nawawala si Miss Zhao. Ano? Nawawala si Miss Zhao. Anong nangyari? Pinuntahan ko lang si Wang Q at natuklasan kong wala na siya roon. Hindi rin makontak ang telepono niya. Xiao Chen, wala kayang nangyaring masama kay Wang Q? Kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi na sana ako pumunta rito. Hahanapin ko siya. Mga kagalang-galang na Ginoo, bakit po kayo naparito? Mahal na Haring Chen, nahanap na po namin ang pakay ni Rong Ruize. Ito ay walang iba kundi si Miss Zhou. Nasa Bincheng na siya ngayon. At nag-aalala kami na baka saktan niya si Miss Zhou. Dahil hindi ka namin makontak, kaya pumunta na kami rito. Ha? Haring Chen? Ikaw ang Haring Chen? Xiao Chen, ano ba talaga ang nangyayari? Lolo, hahanapin ko muna si Wang Q. Saka ko na lang po ipapaliwanag ang lahat. Kaliwang sugo, kanang sugo. Masusunod po. Maghiwa-hiwalay tayo sa paghahanap. Talagang hindi biro si Xiao Chen. Basta't nariyan siya, siguradong hindi mapapahamak si Wang Q. May tao ba riyan? Tao po? May tao ba riyan? Sino ka? Hulaan mo. Ikaw. Ikaw ang tumatawag sa akin na walang hiyang bastos. Paano naman ako magiging bastos? Mahal na mahal kaya kita. Ano ba talagang kailangan mo? Wang Q, pakasalan mo ako. Wang Q, pakasalan mo ako. Hindi naman kita kilala. Bakit naman kita pakakasalan? At saka, may asawa na ako. Walang saysay iyon. Sa mundong ito, ako lang ang may karapatang magpakasal sa iyo. May sakit ka ba sa utak? Hindi nga kita kilala. Paano nangyari iyon? Nung nandun tayo sa party, ang tamis ng ngiti mo sa akin. Mula sa sandaling iyon, minahal na kita. Wala talaga akong ideya kung sino ka. Kung ganoon, bakit mo tinanggap ang mga bulaklak na binigay ko? Halatang nagustuhan mo naman iyon. Ito po ang mga bulaklak mula sa aming amo. Salamat po. Normal lang na makatanggap ng bulaklak pagkatapos mag-perform, wala akong ibang iniisip doon. At kahit nagustuhan ko pa ang mga bulaklak mo, hindi ibig sabihin yon ay pakakasalan na kita. Sino ba ang gusto mong pakasalan? Ang taga-probinsyang iyon? Ano bang meron siya? Ako? Ako kaya ang Young Master Rong ng Fengcheng. Kapag pinakasalan mo ako, magkakaroon ka ng walang hanggang kayamanan. Hindi kita pakakasalan, kaya kalimutan mo na iyan. Nasaktan ba kita? Hindi ko sinasadya. Talagang hindi ko sinasadya. Magpakasal na tayo. Wang Q, magpakasal na tayo. Ginoong Rong Ruize, tinatanggap mo ba si Binibining Zhou Wang Q bilang iyong asawa? Opo, tinatanggap ko. Binibining Zhou Wang Q, tinatanggap mo ba si Ginoong Rong Ruize bilang iyong asawa? Hindi. Sabihin mong tinatanggap mo? Sabi ko, hindi ko tinatanggap. Wang Q, dapat mong sabihin tinatanggap mo. Hindi ako papayag. Sabihin mong papayag ka. Bitawan mo siya. Magpapakasal na kami ngayon din. Bakit mo ba ako ginugulo? Dahil siya ay ang aking asawa. Akin siya. Alam mo ba kung gaano ko siya kamahal? Para sa kanya, tinalikuran ko ang sarili kong ama. Inutusan mo rin si He Zentian na gumawa ng maraming masasamang bagay. Oo, ako nga ang nag-utos sa kanya. Hindi ko akalaing wala siyang silbi. Wala man lang siyang natapos na kahit isa. Kung sinasabi mong mahal mo siya, bakit mo sinubukang saktan si Pamilya Zhou? Dahil kapag si Pamilya Zhou ay wala na talagang matakbuhan, lalapit siya sa akin para magmakaawa. Sa oras na iyon ay tutulungan ko siya at mamahalin niya rin ako. Nababaliw ka na ba? Baliw ka na.
Wang Qiu, hindi ako baliw? Dahil nandito ka na rin lang, tapusin na natin ito. Sugurin niyo siya. Su Chen, mag-ingat ka. Hindi! Huwag! Miss Qin, Pwede mo ba? Akong tawaging Yao Yao? Yao Yao. Huwag kang mag-alala, ililigtas ka ni Kuya Su. Gusto talaga kita. Hindi ako nagsisinungaling. Alam ko, Kuya Su, alam ko, sa buhay na ito, tayo ay hindi pwedeng maging mag-asawa. Sa susunod na buhay, hayaan mong mas maaga kitang makilala. Yao Yao. Yao Yao, hindi maaari. Hindi ka mawawala. Yao Yao. Kuya Su, ang sakit. Gustong matulog. Huwag ka matutulog. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Haring Chen, pasensya na po at nahuli ako. Haring Chen, Ikaw pala si Haring Chen, kaya naman pala hindi kita matalo-talo. Zhou Wang Qiu, nakikita mo ba? Ang lalaking ito ay handang gumawa ng masama sa akin para lang sa ibang babae. Sa tingin mo, sino ba talaga ang mahal niya? Tumahimik ka. Walang hiya. Zhou Wang Qiu, sa mundong ito, ako lang ang tanging nagmamahal sa iyo ng tunay. Zhou Wang Qiu. Ihatid nyo, napauwi si Wang Qiu. Opo. Napakalaki kong tanga. Hindi ko man lang napansin na ikaw pala ang nagligtas sa akin noon. Miss Zhou, tara na po. Kuya Su, kailan niyo babalak magpakasal ulit ni Ate Wang Qiu? Kapag magaling ka na, Sabihin mo nga, sino ang mas maganda sa amin ni Ate Wang Qiu? siyempre si Wang Qiu. Pero ako ang nangunguna sa listahan ng pinakamagandang babae sa Bincheng. Isipin mong mabuti. Si Wang Qiu pa rin. Sige na, asawa mo siya. Kaya naman, sasabihin mo talagang siya ang mas maganda. Nga pala, bago umalis si Ate Wang Qiu ay binigyan niya ako ng liham. Hindi ko pa iyon nababasa. Anong nangyari? Napakaswerte talaga ni Ate Wang Qiu. Ang batang ito, Lolo, nasaan si Wang Qiu? hinahanap din namin siya. Tingnan mo ito, ang sulat na iniwan niya para sa iyo. Ang batang ito talaga, napaka-inosente. Saan siya pumunta? Huwag kayong mag-alala, nagbakasyon lang siya. Ang batang ito talaga, Xiao Chen, nag-away ba kayo? Bakit siya magbabakasyon sa ganitong oras? Huwag po kayong mag-alala, susunduin ko siya pabalik. Manatili ka lang dyan at hintayin mo ako. Ikaw at si Miss Chin. Wang Qiu, ikaw lang ang tanging mahal ko, wala nang iba. Pag-usapan na lang natin yan pagbalik ko galing bakasyon. Lumingon ka at sumama ka na sa akin pauwi. Panginoong Haring Chen, sasama ako sa iyo pabalik. Pero kailangan mong ikuwento sa akin noong iniligtas mo ako. Napakaraming beses na kitang iniligtas, alin doon ang tinutukoy mo? Kung ganoon, ikwento mo sa akin ang lahat ng dahan-dahan. Sige. Ayos. Magsisimula tayo. Sa unang pagkakataon na nagkita tayo. Oo,